morning po, mga kapatid ko sa Panginoon. Good morning, blessed people. No? At maaari mo bang batiin yung katabi mo? Sabihin mo sa kanya, no? Masayang-masaya talaga ako kapag ikaw ang kasama ko. Okay? Sige lang, no? Alam niyo po, tuwing pong merong gawain ng Panginoon, ako po excited po talaga ako. Dahil alam ko laging may ginagawa ang Lord. Diba po, no? Iba ang gawain po ng tao sa gawain po ng Diyos eh. Diba? At ang sabi pa nga ng Panginoon, kung may dalawa o higit pa nagkakatipon sa aking pangalan, eh, makasisigurado kayo na nandun ako sa inyong kalagitnaan. Amen? No? Kapag ka nagkakatipon-tipon tayo bilang magkakapanid po sa pananampalataya, naniniwala po tayo na ang Panginoon at ang kanyang presensya ay kasama po natin. Habang umaawit tayo kanina, no? Ang banal na Espiritu, hinihipo niya po yung ating puso. No? Pinalalakas niya po tayo. Kung tayo po'y nangihina, pinatitibay po tayo ng Diyos. Amen po ba doon? No? Sino po dito excited ka sa Word of God? Okay, last time nakalimutan ko yung title, kaya ngayon unahin ko nang banggitin yung title po sa inyo. Okay? So our topic for today is entitled, Grow Up. Sabihin natin, grow up. Malakas, sabihin natin, grow up. Sabi nga, don't grow old, just grow up. Okay? Don't grow old, just grow up. Ibig ko sabihin, huwag ka lang tumanda sa edad. Di ba? Kundi dapat lumago ka rin maging sa kaalaman. Amen po ba doon? No? Hindi po kasi ibig sabihin ay nadadagdagan ng ating edad, ay nangangahulugan na tayo po ay nagmamature din. Amen po ba doon? No? Meron niya tayong sinasabi na tumanda na walang pinagkatandaan. Ano po ba ibig sabihin po noon? Diba? Yung bang, ano ka ba naman? No? Yung ganyang mga bagay, dapat nadidisyonan mo na ng tama eh. Diba? Matanda ka na eh. Dapat natuto ka na sa mga naranasan mo sa nakaraan. Diba? Ibig sabihin, yung mga simpleng bagay, dapat napipili mo na, nagagawa mo na kung ano yung tama at wasto. Amen. Hindi po yung habang tayo tumatanda, palagi pa rin mali yung ating mga desisyon sa buhay. Kaya yun po yung tinatawag na tumanda na walang pinagkatandaan. Okay? Parang wala po tayong natutunan sa ating mga karanasan. No? So you can grow older without growing up. Tama po ba doon? No? Tumatanda ka pero hindi ka naman lumalago. No? Growing up, maturity does not always come with age. Tama po ba doon? Ang maturity, kapag pinag-usapan po natin, hindi po ito tumutukoy sa edad lang. Amen. No? In fact, it's deeper than age. No? Pag sinabing maturity or growing, it's about the way you see and understand things. No? Kapag ka ikaw ay nagmamature, nagiging mainam na sa'yo, no? Nakakapag-isip ka na ng maayos at nakikita mo na yung isang bagay kung ito ba ay tama o mali, makakatulong ba sa'yo o hindi makakatulong sa'yo. Kung makakatulong sa'yo, edi yakapin mo. Kung hindi makakatulong sa'yo, edi alisin mo. Diba? Yung mga bagay-bagay, nauunawaan mo na. Tama po ba doon? Kasi hindi naman lahat ng mga nasa paligid natin ay beneficial. Amen po ba doon? No? Yung maturity, hindi ito dumidepende sa edad, kundi ito po yung kung paano mo nauunawaan ng mga bagay-bagay, the way you consider others, the way you communicate. Yan, nakikita po dyan yung maturity natin eh, no? Kung paano mo pinakutunguan yung ibang tao. Tama po ba doon? No? Kung paano ka nakikipag-ugnayan sa kanila, the way you react, the way you present yourself. Tama? Kapag nagmamature ka na, alam mo, hindi na dapat sa iyo yung lagi nakikita na parang ikaw na lang lagi. Tama po ba doon? No? The way you react, the things you value, nakikita nila sa iyo kung ano ba talaga yung mga mahalaga sa iyo. The things you entertain, kung ano ba yung mga wini-welcome mo sa buhay. Bakit? Yun nga po everyone grows old, but not everyone is growing up. Lahat tayo rito tumatanda, pero hindi lahat ng tumatanda ay lumalago. Amen. Kasi nga may mga matatanda, no, na hindi pa rin nagmamature. You can be old physically, but immature spiritually.
Hallelujah. No? Ang topic po natin ngayon, talagang medyo talagang yayanigin ng ating pong commitment sa Panginoon, yung ating pong ugnayan sa Diyos. No? Pwede po kasing 30 years ka ng Christian, pero immature ka pa rin. Hallelujah, hindi po ba tayo? Hindi naman sinabi pag matagal ka na sa church ay mature ka na. Hindi po lahat, ganon. Tama po ba doon? No? Kasi po, yung taon mo sa church, number lang yan. Tama po ba doon? No? So, God's goal is your spiritual maturity, not your church attendance. Mahalaga at importante sa Panginoon na kung ikaw ay pumupunta sa gawain niya, lumalago ka, hindi lang yung basta nandun ka lang. Amin po ba doon? No? Yung goal mo, hindi lang basta makapunta, kundi yung goal mo ay mabago, mag-grow. Tama po ba doon? No? Why? Because God wants mature Christians, not church attenders. Yun po ang gusto ng Panginoon eh. Only mature Christian can make a difference. Yun po yung inaasahan po ng Lord eh. So kailangan mag-move tayo kapatid sa araw na to from spiritual infancy to spiritual maturity. It's about time to get serious. Ang tagal na natin sa church. Sino nakikinabang sa buhay mo? Para saan yung buhay na yan? Tama pa ba doon? Para saan ba yung buhay na yan? Para saan ba yung karanasan mo? Para kanino ba yan? Para saan yung mga nalalaman mo? Sino yung mga taong nagpapasalamat dahil nandiyan ka? Sino yung mga taong nakikinabang sa buhay mo? Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? Why? Because you can be a child once and still be childish forever. Come on. Minsan ka lang magiging bata. Amen. Pero pwede kang maging isip bata habang panahon. Ang pagiging bata, season lang po ng buhay po natin yan. Tama. Normal sa bata na makita mo yung immaturity, okay lang yun. Sa mga bago nakakilala sa Panginoon, okay lang yun. Kasama yun eh. Sa journey nila sa Panginoon eh. Na habang naglalakbay sila, marami silang natututunan. Maraming nababago sa kanila. Tama po ba doon? Diba, kaya nga born again eh. Ibig sabihin, from spiritual birth natin, naglalakbay tayo sa maturity. At doon sa journey na yun, kasama yung immaturity. Tama. Sa simula. Pero hindi dapat ang habang panahon. Amen. Sa simula, okay yun eh. Mauunawaan mo yung bago kung bakit niya nagawa yun, kung bakit wala siyang commitment, kung bakit gano'n niya lang nakatitake for granted niya yung mga bagay na mahalaga. Mauunawaan mo kasi bago pa siya eh. Pero siyempre, ikaw na matagal na sa sinasabi mo, dapat may mga resolve na sa'yo, non-negotiable na sa'yo, may standard ka na. Amen po ba doon? Parang wala pong tao dito. Ulitin ko, minsan ka lang magiging bata, pero pwede kang maging batang isip habang panahon. That is a sad reality. No? Huwag nating hayaan kapatid na tumatagal po tayo sa Christian life po natin na hindi po tayo lumalago spiritually. Amen? Kasi pag guminto ka na sa paglago, Lord, kapatid, magsisimula ka na mag-dry dyan. Di ba po ang tao kapag wala na siya, wala ng buhay yan, wala nagdadry na katawan yan eh. Nagdadry na. At ang pinaka nakakatakot dito, spiritual infancy for a long time, no? And immaturity can lead to backsliding. Ako po, totoo naman talaga. No? Hindi pa pumapalya to eh. Hindi pa pumapalya to. Yung taong tumigil na sa paglago, isang hakbang na lang niya pabalik, backslide na yan. At, gawin natin principle. Packet ka. Diba? Nagbibisikleta ka, packet ka. Of course, ang journey natin, hindi naman flat yan, packet tayo eh. May progress tayo. Tama po ba doon? Pagka-packet ka, nagbibisikleta ka at huminto ka sa kalagitnaan, ano mangyayari sa'yo? Mag-i-slide ka. Hallelujah! Hindi ba tayo nagkakaunawaan po ba tayo? No? Madali na sa'yo tumalikod sa pananampalataya. Madali na sa'yo na bumitaw sa commitment mo sa Panginoon. Mabilis ka na magtampo. Ma-offend. Bakit huminto na yung progress mo eh? Parang wala po talagang tao rito.
No? The Lord wants you to grow. The church wants you to grow. Gusto po namin lumago kayo spiritually. Ako po, yan po talagang pinaka-duty ko, to equip the saints. Para saan daw po? For the purpose of ministry. Ibig sabihin, para po magamit sila ng Panginoon. Para maraming mga tao ang maabot. Amin po ba doon? Kaya pasensya na po kayo kung madalas makukulit po kami mga leaders na lagi po kaming nagpa-follow up po sa inyo kung umusta spiritual walk mo kay Lord. Kasi bakit? Concerned po kami. We want you to grow. Amen. At ang spiritual growth, kapatid, nagsisimula yan sa heart mo, sa desire mo. Yung pagnanais mo, kapatid, na lumago pa sa Panginoon. Yung crave mo, yung craving, yung longing mo sa spiritual growth, napaka-importante. Sabi nga po sa Bible sa 1 Peter chapter 2, verse 2, in the same way that nursing infants cry for milk, kasi infant siya. Sabi, you must intensely crave the pure spiritual milk of God's Word. Ano yung God's Word? For this milk will cause you to grow into maturity, fully nourished and strong for life. Ito po yung sinasabi po dyan, intensely crave. Yung craving, yung longing mo, kapatid, na matuto, na lumago. Dapat nandyan pa rin yan. Amen po ba doon? No? Being a baby is not our goal. Amen. Wala naman siguro magulang na gusto niya yung anak niya na isinilang ay habang buhay sanggol na lang. In fact, mas na-excite nga tayong makita yung una niyang sasabihin, yung una niyang pagtayo, paghakbang, excited tayo ron. Tama? Excited din maging yung mga bata na lumaki na siya, na maging katulad siya ng magulang niya, maging katulad siya ni Michael Jordan. Ganyan po yun, di ba? Ni Taylor Swift. Totoo po yun. Di ba? Nagiging inspirasyon nila. Sabi, gusto ko ng paglaki ko. Di ba lagi man sa bata yung paglaki ko. So yung kagustuhan pala sa paglaki, paglago, dapat nandun. Amen po ba doon? Nandiyan po ba tayo? So, we will never grow unless we want to grow. Hindi tayo lalago hanggat hindi mo ginugusto na lumago. Kahit ang simbahan ay may sistema, kahit ang mga leaders natin, kapatid, naghanda ng masarap na pagkain sa life group, kahit ang pastor halos madaling araw na natutulog, pinapanalangin na tablang ka ng salita ng Diyos, pero kung hindi mo gugustuhin, wala rin mangyayari. Andiyan ba tayo? Andiyan ba tayo? So we must maintain this desire to grow, kapatid. No, hindi lang dapat ang church ang may plano na lumago ka. Hindi lang dapat ang mga leaders or ang pastor ang may gusto na mag-mature ka. Kapatid, yung pag-aasawa nga, pinaplano mo. Yung pagjojowa nga, pinaplano mo eh. Diba? Pag ninegosyo, pinaplano mo eh. Pero ba't yung spiritual mo, kalagayan, wala kang plano? Tama po ba doon? Tama po ba doon? Pag tinanong ka ba ni Lord ngayon, ano ba plano mo? Ano masasagot mo? Pero pagdating sa buhay, ako dapat gantong edad, nakakasal na. Di ba dapat gantong edad? Ngayon taon, kailangan makaganto ko. Sa susunod na buwan, kailangan magnegosyo na ako. Sa susunod na buwan, kailangan. Tama po ba? May plano eh. Pero how about sa spiritual walk mo? Ano plano mo kay Lord? Andiyan ba tayo? Hallelujah. Andiyan po ba? Alam niyo po, may mga tao na makikita rin naman natin nung nagsimula, ang ganda naman ng intention, ang ganda ng kanilang puso, no? Kagustuhan na lumago. But along the way, may nangyari sa kanila na wala yung fire na yun, na wala yung desire sa kanila. And guess what? Yun ang problem. No, kapag hindi mo na-overcome yung offense, yung situation sa'yo, kapatid, nakakot ka neto, ay, kapatid, ichuchok ka niyan. Hindi ka nalalago. Amen. Magsisettle ka na lang na, siguro, okay na to. Bakit ba kailangan pang may ganyan? Okay naman. Nasanay ka na. Hindi, religious na lang yan. Religious duty yan eh. Nakasanayan mo na lang siguro magsimba-simba. Amen?
No? Magkaroon lang tayo ng konting assessment ngayong umaga. Okay lang ba sa inyo? Okay lang ba sa inyo? No, kapag itong sinabi ko ay nagagawa mo, talagang napupulpil mo sa heart mo, okay? Talagang faithful mo nagagawa, sabihin mo lang, Amen. Okay, okay lang? No, kapag ka nagagawa mo to, faithful mo nagagawa, ano sasabihin mo? Malakas! Okay. Pagka ito, guilty ka rito sa sasabihin ko, ang sasabihin mo naman, aray. Okay lang? Pag hindi ka guilty, sabihin mo, Amen! Nagagawa ko yan, praise the Lord, by the grace of God. Pero kapag guilty ka, aray! Okay? Okay lang? No, magkaroon lang tayo ng konting assessment dito. Okay? No, kapag nagagawa mo, ano sasabihin mo? Amen! Pero pag guilty ka, ano sabihin mo? Aray! Dapat pag amen, pag ganon. Di ba? Pag aray, pag ganito. Okay? Kung totoo sa'yo, okay, ready na kayo? Una, late na nga dumating sa service na magmamadali pang umuwi. Ano? Ano? Oh, bantayan mo yung mamayang katabi mo, ha? Okay? Antok na antok sa devotion, pero gising na gising sa Netflix at gaming. Pina-check ko ito kay Pastore. Observation lang naman. No? Malambing kapag kausap ang iba, pero masungit kapag kausap ang asawa. Kapag kliyente, di ba? Pagka mga, Uy, sir! Uy, ma'am! Pag may tinanong ka, nakita mo, ano ba yan? Pag nasa church, di ba, nakakatawa. Pag umuwi na yan, nakabusangot na yan. Tama ba? Amen o aray? Nakapila sa mga ayuda at concerts, pero naka-online sa church. Amen. Salamat. Sabihin kapatabi ko, congrats sa iyo. May pera sa outing, pero nagpapalibre ng pamasahe sa live group. Pag outing talaga, lumalabas ang pera. No? Okay? Ito pa. Pag tights na, naiihi. Sarado nyo yan, ha? Sarado nyo mamaya. Aray o amen? Grabe, ha? Walang iihi mamaya, ha? Walang iihi mamaya. Okay, yung iba kasi doon pa pinipintahan pag sa CR, nahanap yung 20 pesos, eh. Di ba? Kung wari nagno-notes pero nag-FB lang during service. Amen, salamat, no? Kasi kapatid, paano tayo lalago kung pag ganito yung lifestyle natin? Di ba? Paano natin matutulungan ang gawain ng Panginoon? What if, kung lahat ng mga nasa loob ng church ganito, di ba, walang commitment, pinabayaan ng spiritual walk niya, saan dadalhin yung gawain? Saan mapupunta? Ano mangyayari sa gawain ng Panginoon kung lahat tayo ay hindi mag-grow? Amen po ba doon? Now, ngayong umaga, gusto ko pong ma-measure natin, assessment kasi to kung tayo ba ay nag-grow. Magbibigay lang ako sa inyo ng assessment based on the Bible, kung ikaw ba ay growing o nag-i-stagnant ka na. Amen po ba doon? So, I want to give you 3 questions na kailangan po nating sagutin sa ating sarili, no? Kung tayo po ay lumalago o nagiging stagnant. Sabi po sa Hebrews chapter 5 verse 12, you have been believers so long. Ako po hindi nagsasalita dito, binabasa ko lang, okay? Binabasa ko lang. Ito po kasi problem po nang sumulat po ng aklat po ng Hebreyo sa mga Kristiyano po rito. Kasi pag tingnan mo yung previous verses niyan, isa sa diniscuss ng writer, yung hardening the heart, ibig sabihin yung pusong tumigas. Okay? Yung pusong tumigas, ibig sabihin parang sa dami ng kabutihan ng Diyos, hindi na kinikilala yung kabutihan, katapatan ng Panginoon. Ito naman, sumunod na dyan, yung previous chapter 5 verse 12, ito naman na naging concern po ng writer sa mga mananampalataya. Sabi dyan, you have been believers so long. Now that you ought to be teaching others. Instead,
you need someone to teach you again the basic things about God's Word. Sabi niyo, no, sa haba ng panahon, sa madaling salita, na iniligtas ka ng Diyos, sabi niyan, hindi ba dapat naglilingkod ka na? Di ba? Kasi po, sino po dito naniniwala na ang pagiging anak ng Diyos, ang pagiging Kristiyano, hindi lang ito yung nakakilala ka sa Panginoon, meron ka ng ticket sa heaven and okay na yon. Hindi lang ganun yon. Hindi lang ganun po yon. Hindi lang pagpunta sa langit ang pagiging Kristiyano. Tama po ba doon? Kaya nga merong concern po rito eh. Sabi diyan, hindi ba dapat sa tagal mo na sa church, nagsisimba ka, dapat may ibang tao na nakikinabang sa buhay mo eh. Dapat ikaw na nag-aalaga sa kanila. O bakit hanggang ngayon ikaw pa rin ang tinuturuan, ikaw pa rin yung inaalagaan, ikaw pa rin yung pina-follow up. Dapat ikaw na yung gumagawa niya sa mga bago eh. Nakuha po natin, yung po yung heart po ng writer dito, dapat hindi na tayo ganyan. No? Sabi niya, no, you need someone to teach you again the basic things about God. No? Dapat nandun ka na sa sinasalin mo na yung sarili mo sa iba eh. Amin po ba doon? Tama po ba? Maaaring iniisip mo, Pastor, alam ko na yan, marami na akong alam. Yun nga eh, hindi kaya sa dami ng alam mo at karanasan mo, kailangan mo na ng pupil or estudyante na kung ikaw, na kung saan, ipo-pour out mo na yung buhay mo. Kasi marami ka ng alam eh. Tama po ba doon? Sabi nga, sabat, nandun na tayo sa punto na tayo na yung nag-aalaga sa iba. Amin po ba doon? Now, ang pinakaunang tanong sa iyo, kapatid, do I see church primarily as a place where I need to get or a place where I need to give? Nandiyan ka na ba, kapatid? Nakikita mo ba yung church na isang lugar kung saan ikaw na yung nag-i-impart, ikaw na yung nag-i-invest, ikaw na yung nagbibigay? O nandun ka pa, nakikita mo pa rin sa pagpunta mo sa church na kailangan ikaw pa rin lagi ang makakuha. Ikaw pa rin lagi yung tinuturuan. Ikaw pa rin palagi ang inaabot, inaalagaan. Nandiyan ba tayo? No? Hindi ba dapat, sabi nga ng Lord yung ating karanasan na isasalin na natin sa iba? Sino po dito, sa tagal mo na sa pagiging Kristiyano, sa tagal mo na sa church, ang dami ng ginawa ng Diyos sa buhay mo, na kapag narinig yan ng ibang tao, mas lalo silang lalapit sa Panginoon. Ang dami mong kwento kay Lord eh. Tama? Pero kumusta na yung karanasan mo na yan sa Panginoon? Kumusta na yung wisdom mo? Yung knowledge mo? Na ipapasa mo ba yan sa iba? Yung kakayanan mo, yung galing mo, yung abilidad mo, nagagamit mo ba yan sa paglilingkod? No? Are you with me? Yung buhay mo ba na pour out mo na sa sino mang tao? Ano ba ang church sa'yo? Ito ba yung place para sa'yo na kung saan lagi ka na lang magre-receive? O nandun ka na sa punto na pupunta ka sa church kasi meron kang mga taong aabutin. Pino-pour out mo yung sarili mo, binibless mo yung ibang tao. Tama po ba doon? O ikaw yung tao na kapag ang tagal-tagal mo na, ikaw pa yung gusto mong binabati, nilalapitan. Hindi ba dapat sa tagal mo na, ikaw na yung bumabati sa iba? Ikaw na yung lumalapit sa iba? Ikaw na yung nangangamos sa iba? Are you with me? Tama? Hindi yung sobrang tagal na tayo, parang pag-upo, tapos aalis na. So ibig sabihin, nandun ka pa sa punto na ang Diyos sa'yo, kailangan ma-bless ako neto. Kung hindi, nako, ayoko ng ganyan. Dapat ma-bless ako. Dapat mabati ako. Come on. Dapat huwag akong papakailaman. Pag gusto ko muna sa likod, huwag niyo akong papakailaman. Kaya ibang mga usher natin, natatakot na eh. Laging tinatanong, Pastor, ano po gagawin namin? Ayaw po talaga eh. Ipasa Diyos mo na lang. Sabi ni Lord, vengeance is mine. Hindi, yung mga bagong usher, natitisod tuloy. Kasi hindi naman yun ang ine-expect nila sa mga matatagal eh. Dapat yung matatagal, approachable, obedient. Tama po ba? Kaya nakikita, ba't ganun sila? Di ba dapat nga, ganito sila eh. Bakit ganyan sila? Yun ang nagiging problem.
Amen. No? Yung pinakatanong, kapatid, unang tanong, am I a contributor or a consumer? Contributor ka ba or consumer ka? Nakikita mo ba ang church para ikaw naman ang mag-bless, umabot, mangalaga, kumamay, mag-approach ng iba, ibigay ang karanasan mo sa iba, yung kaalaman mo tungkol kay Kristo, may tao na nakikinabang niyan, may tao na nabibless niyan, napapatibay na yung kanyang pananampalataya. Amen? Yung kakayanan mo, yung husay mo, pinapagamit mo na. Tama po ba doon? Ang tanong, am I a contributor or a consumer? Well, it's up to you. Depende sa iyo kung saan ka dyan. Second question. Kaya nga sabi dyan, you have been believers so long now that you ought to be teaching others. Dapat, ikaw na yung nagtuturo. May panghihinayang yung sumulat po nito. Are you with me? Namo, ikaw na dapat dyan eh. Diba? Bakit hanggang ngayon wala pang nakikinabang sa buhay mo? May hinintay mo si Lord na lang ba? Bakit ngayon ikaw pa rin ang tinuturuan? Ikaw pa rin yung inaalala? Diba dapat kabalikat ka na? Kabahagi ka na? Niligtas ka, hindi lang para makapunta ng langit. Niligtas ka para din sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Alam niyo, yung bago, maiintindihan natin. Pero kapag matagal ka na, tapos pupunta ka lang ng church, ang tanong sa'yo, are you a contributor or are you a consumer? Andiyan ba tayo? Now, the second question is, am I eating meat or drinking milk? Am I eating milk or drinking milk? Sumunod po na passage. You have been believers for so long, now that you ought to be teaching others. Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's Word. You are like babies who need milk and cannot eat solid food. For someone who lives on milk is still an infant and doesn't know how to do what is right. Ibig sabihin kasi, alam naman natin, ang sanggol, hindi niya kayang kumuha ng kutsara, pakainin ng kanyang sarili. Tama po ba doon? Ang sanggol, dumidepende siya sa kanyang magulang na magpapakain sa kanya. Amen. Pero habang lumalaki ka na, ang pangit naman yun, tingnan mo, for example, yan, si Gemini, bibigyan pa ba natin ng Cerelac yan? Tapos pupuntahin natin dito, Gem, basa na yung lampin mo, lampinan ka muna namin dito. Ang sagwa naman, nandito, diba? Isipin mo pala, nakakadiri na. Tama ba doon? Pero yung sanggol, kahit nakita mo sa gilid yung sanggol, pinapadanda yan, pero naiintindihan mo kasi sanggol yan eh. Tama po ba? Sabi niya, who lives on milk is still an infant. Ang tanong, are you dependent on your spiritual leaders for your food or you can feed yourself? Ikaw ba hanggang ngayon, umaasa ka pa rin ba sa leader mo na papakainin ka sa spiritual? Though yun ang duty po nila, pero dapat dumating ka na sa punto na ikaw na mismo, kung tumatagal ka na, lumalago ka na, ikaw na mismo yung nagpapakain sa sarili mo. Di ba kapag tumatanda ka na, kaya mo nang kumuha ng kutsara at kumain, ngumuya, kasi matanda ka na. So, ibig sabihin lang nito, hindi mo dapat iasa lang sa leader, sa pastor, yung pagkain mo sa spiritual. Dapat may bahagi ka rin, dumating ka rin sa punto na sa araw-araw ng buhay mo, yun niya yung devotion yung quiet time mo Ikaw na mismo, pinifeed mo yung sarili mo. Amen. Sino po dito nakakapakinig ka lang ng Word of God kapag Sunday? Ang hirap nun. Amen po ba doon? Yung bata, pakainin mo 1 linggo na mangyayari. Kasi ang pagkain araw-araw. Tama po ba? Tama po ba doon? So are you dependent on your spiritual leaders for your food or you can feed yourself? Yan ang tanong
Ikaw na ba ngayon, marunong ka na bang kumain ng salita ng Diyos? Nag-e-effort ka ba na pakainin ng sarili mo? No? Are you self-feeder? No? Na ikaw na ihahawak ng Word of God para pakainin mo yung sarili mo. I-feed mo yung sarili mo. Bakit? Kasi po ang pinagkaiba po ng meat sa milk, ang meat, independence na yan, of course. Alam naman natin kapag karne na, tama? Kaya na natin yan kapag malaki na tayo. Ano yung meat o yung independence, yung advanced truth na tinatawag? Ano yung advanced truth? Ito yung kung saan ang Diyos nagsasalita na rin sa'yo. Tama mo ba? Ikaw, nakaka-receive ka na rin ng revelation. Amen. Ikaw mismo directly kinakausap ka na ng Diyos. Kasi po, yung milk kasi independence, we say milk, dependence po yan, dumidepende. Amen. Yung basic truth, ano yung basic truth? Kung saan ang Diyos, para sa iyo ay nagsasalita lang kay pastor. Sa leader. Nandiyan ba tayo? Yung ba pinapakain mo lang spiritual mo kapag nasa church ka? Pero kapatid, naniniwala ka ba kung paano kami kinakausap ng Panginoon? Ay kaya ka rin kausapin ng Diyos ng ganun din? Pwede mo naman naranasan namin eh. Tama? Sino dito nasa punto ka na ng spiritual journey mo na kung saan ikaw na mismo nakaka-receive ka ng revelation kay Lord? Yung bang kahit hindi maganda yung araw, yung senaryo, pero may word ka na Lord, may na-receive kang word kay Lord eh. Hindi dahil sa sinabi ng pastor, ng leader mo, kundi yung talagang kinuha mo yung salita ng Diyos, yung kutsara, tapos pinakain mo sarili mo, nakita mo, grabe. Tapos i-share mo sa iba, alam mo, yung dumaan ako nakaraan sa pagsubok, talagang walang-wala ako, pero talagang yung sinabi sa akin ng Panginoon, in the book of Psalms, grabe. Nakukuha niyo po ako? Ikaw mismo kinakausap na ng Diyos. Directly. Amen? No? At hindi lang basta kinakausap ng Panginoon, kapatid, hindi ka lang basta nakakapakinig. O hindi pag sinabi nating meet, kapatid, nandyan na rin yung marunong ka na rin mag-apply ng salita ng Diyos. Mula sa pagiging hearer mo, nagiging doer ka na. Amen. You sit, you listen, and you apply. You sit, you listen, and you apply. Kasi yun ang yung missing element eh. Na hindi natin nakasanayan. Ito po yun, hindi mo nakasanayan yung salitang application. Nakasanayan mong magsimba. Nakasanayan mong makinig. Nakasanayan mong magsulat. Kaya nga mas born again pa sa iyo yung aklat eh. Pero yung sinulat mo doon, ang tanong doon, na-apply mo ba yun? Eh kung hindi mo na-apply, paano ka lalago? Kung hindi mo na-apply, ibig sabihin, move ka rin, driven ka pa rin ng emotion mo. O mga hearsay ng mga tao. Come on, nandiyan ba tayo? Kaya nga may word of God, kapag may pinagdaanan ka, kapag may kinaharap kang hamon, yung salita ng Diyos, yun yung i-apply mo sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Yun ang magiging angkla mo para ikaw, huwag kang anurin. Meron kang salita ng Diyos. Amen po ba doon? Hindi na po kayo huminga kayo, tumatawa po kayo eh. Andiyan ba tayo? So, am I eating meat? Or am I drinking milk? Pangatlo po. Na tanong na kailangan po natin sagutin sa ating sarili. Can I discern truth from error? Can we discern truth from error? Huwag tayong umalis sa passage. Sabi yan, solid food is for those who are mature. Kaya, who through training have the skill, what? To recognize the difference between right and wrong. Yung alam mo na yung kanan at kaliwa. Tama at mali. Or totoo at parang totoo. Di ba? Are you with me? No? Andiyan po sabi niya, no? But solid food is for mature. Sa ESV natin tingnan. For those who have their powers of discernment trained by constant practice. Totoo naman. Pag pinapractice mo to distinguish good from evil.
Okay, powers of discernment trained by constant practice. Kapag lagi mo talagang ginagawa. Diba? Right practice makes perfect nga raw eh. So, ibig sabihin, pag sinabi po natin powers of discernment, ibig sabihin, alam mo na kung paano i-assess, alam mo na kung paano i-judge, no? Alam mo yung mga biblical principles, alam mo kung paano i-apply ang salita ng Diyos. Amin po ba doon? Yan ang napaka-importante po sa atin. Kasi po ang baby, no? Tandaan niyo po yan. Habang lumalaki ka na, nakikita mo na yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin. Amen po ba doon? Kasi, tingnan mo, ang bata kasi, sino dito may anak ka, hindi nila alam pa yun. Baby kasi pa lang sila. Okay lang, yung baby pa lang sila eh. Ang baby, pag may nilapag ka dyan sa kanila, kakainin nila yun kahit hindi pagkain yun. Kasi wala silang powers of discernment eh. Tama po ba doon? Yung tama't mali, hindi pa nila alam. Kaya kahit hindi pagkain, kinakain. Kahit hindi laruan, nilalaro. Tama po ba doon? Minsan niya yung pupo na pagkakamalan na tela eh. Tama? Kasi hindi nga nila alam eh. Pero kapag malaki ka na, nilalaro mo pa yung pupo mo, hindi na, pangit na yon. Alam mo na dapat hindi laruan yun. Tama po ba doon? Yun nga eh, kapag bata, pag sanggol, hindi nila alam yan. Yung saging, nilalamutak. Tama? Yung tinidor, hindi pinatutusok sa kuryente tinutusok. Kasi nga yun pa infant pa lang sila. Pero kapag ikaw, malaki ka na, hindi mo na dapat ginagawa yung mga bagay na hindi dapat ginagawa, na alam mong mali. Ano ibig sabihin? Kailangan kapag nag-grow ka, ang taong nag-grow, alam niya na, ito hindi ito makakatulong sa akin. Ito mukha lang maganda, opportunity siya. Pero hindi, sisirain niya yung spiritual walk ko eh. Ilalayo niya ako sa Panginoon eh. Kasi kung papasok lang ako sa trabaho dahil sa pera, ako lagay sa Bible, for the love of money is the root of all kinds of evil. At marami na rin mga mananampalataya na nanalayo sa kanilang pananampalataya dahil sa pag-ibig sa pera. Kaya kung magtatrabaho lang ako, pera lang usapan, tapos hindi na ako makakapag-show, hindi na ako makakapag-church, wag na lang. Are you with me? Nakikita mo, itong bagay na ito, paano ba naman ako lalago Hindi naman ako, bumibisita lang ako once a year sa church, hindi na ako nagbabasa ng Bible, hindi ako paano ba naman ako lalago niya? Alam mo na yung dapat na gawin, at alam mo na yung mali na dapat hindi ginagawa. Nadi-discern mo na yun. Kung ano yung tama. Actually, hindi naman yung mali yung parang tama. Amen. Kailangan, nakita ko yung isang kaibigan ko, may jowa, magjowa din ako. Wala ka pa ilang taong ka pa lang. 7 years old ka pa lang, gusto mo na magjowa. Tama po ba doon? Hindi. Bakit ako papasok sa relasyon? Priority ko muna mag-aral. Are you with me? Mag-aral muna ako. Tutulong muna ako sa pamilya ko. Hindi muna puro ganyan. Alam mo na yun, nadidiscern mo na. Bakit? Pambihira naman. Love mo nga yung tao. Nakita ko yung mga classmate ko, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, nagpapadede, bakit? Nasira buhay, bakit? Pumasok sa relasyon na buntis. Hindi tama yan. Dapat ganyan ako. Tama mo ba doon? Lalo na ngayon, ang taas ng rate ng teenage pregnancy. Abay, 14 years old, 15 years old, buntis na. Sa halip na dapat bagang dala, baby na yung dala. Wala na. Ang hirap. Ang hirap. Tama? Tama po ba doon? So habang lumalago ka, tama to. Nako, mapapahamak ako pag dito ako sumama. Bakit? Wala akong future dito. Oo. Encourage ko sila mag-church. Ipagpe-pray ko sila. Pero sumama pa ako sa mga ginagawa. Hindi ginagawa yan. Tama po ba doon? Hindi ko sinabing ilagan mo mga kaibigan mo. Pwede mo silang i-encourage, pwede mo silang ipanalangin. Kapag nag-birthday ka, invite mo sila, mag-Bible study kayo para maakay mo. Pero para ikaw, itanim mo yung sarili mo doon, hindi na tama yun. Amen. Kasi hindi siya tamang environment Kung baga, lagay mo yung boto sa bato, tapos sabihin mo, nag-expect ka na 3 years tutubo. Paano tutubo yan? Mali yung environment. Mali yung pinagtamdan mo ng bato Yung boto, dapat, lagay mo sa lupa. Sa tamang environment. Para lumago ka, dapat na sa tamang environment ka. Amin mo ba doon? Paano
Paano ka lalago lahat ng lugar sa Pilipinas, napuntahan mo na yung church lang, hindi mo na pupuntahan? Dapat alam mo yung mga lugar na makakapagpalakas sa iyo, matututo ka, mababago ka, yung mga tao na ipagpe-pray ka, may encourage ka. Dapat yan yung pinupuntahan mo, yan yung mga sinasamahan mo. Amen. Yung alam mo yun, ako may life group kami. Kaya lang may gagawin ako, hindi. Pero kailangan ko sumama. Bakit? Sila yung mga tamang tao eh. Nag-pray ako kay Lord, sabi ko kay Lord, Lord, palibutan mo ko ng mga tamang tao. Binigyan ako ni Lord, di dapat nandun ako. Parang wala pong tao rito. Yung bang grabe habang lumalago, nagiging tama na yung desisyon sa buhay. Hindi yung paulit-ulit na mali. Amen po ba doon? Amen. Ako, nagkamali na ako na nakaraan. Nagkakamali pa ba ako dito ngayon? Ayoko na. Tama po ba? Nakita ko na yung consequence. Alam mo, bakit ganong taga ang demonyo? Lagi papakita yung magandang picture sa simula. Pero wawasakin ka niya, wawasakin pamilya mo niyan. Amen. Amen. Yung po yan eh. Can I discern truth from error? No, kaya mo bang i-judge, i-assess ang mga bagay-bagay? Ang baby, hindi kaya yan. Pero kung nag-grow ka na, lumalaki ka na, gumugulang ka na, dapat na-assess mo na. Ibig sabihin, dapat habang lumalaki ka, nababawasan na yung mga mali mong desisyon, nagiging tama na. Amen. Amen. No? Kung dati nabiktima ka ng desisyon mo ngayon, dapat ikaw na. Ikaw na kaagad yung nag-overcome. Come on, you detect false teaching and when it's being taught, ayun, may ganyan eh. Ba't may tinuruan mo na lahat-lahat tapos nakita mo, asan na si ano? Naku, baso nandun na kay God the Mother. Sino si God the Mother? Abi, siyempre, may God the Father, may God the Mother. Ba't may napunta kay God the Mother? Naligaw. Di ba sabi sa Bible, yung mga bata raw, madali daw maanod daw yan eh. O kung ano sabihin mo, tama ka na, sa truth ka na. May ayuda yung iba. Ibang reliyon, ibang turo. Siyempre, kung saan may ayuda, pupunta yan. And saan din sa truth? Nagkakaproblema. Parang wala pong tao po rito. Kailangan mo na i-detect, maling turo to. Hindi yan tama. Hindi yan tama. Kasi alam mo, tatandaan mo sa susunod sa taon tuloy, sa susunod na panahon, darating ang time na ang tao, yung mga bagay na gusto niya lang pakinggan, ang pakinggan niya. Yes, selective listening ang tawag doon. Kasi sa dami ng options sa social media, di ba? Hindi ka naman magbabasa ng isang bagay na sa Bible na masakit sa iyo eh. Kaya yun ang problem. Hindi nadidil yung mga weaknesses mo. Kasi selective ka eh. Gusto mo lang yung gusto mo ng tenga mo marinig. Tama? May encourage ka, may inspire ka. Asa si Pastor Toco yung nag-a-upload ng mensahe, nagkukomport. Ba't di yan ang message ngayon? Kasi nga, doon ka lang sana yung sa gusto mong napapakinggan. Ngayon, kinukompront ka ng Bible na, tagal-tagal mo na anak, ano ba ginagawa mo ngayon? Ano ba lagay mo? Amen po ba? Darating yung time ganon. Ayoko niyan. Condemnation. Hindi, ang tanong doon, baka naman warning lang yan kasi ang Bible nag-warning din eh. Ang Bible nagre-rebuke, nagko-correct, nagtiteach. Nagdidil. Amen po ba doon? Hindi ang kalooban ng Lord kasi pangit ang sitwasyon niya. Hindi, kahit pangit ang sitwasyon mo, pwede kang samahan ng Panginoon dyan. Amen po ba doon? Hindi ibig sabihin na pangit ang sitwasyon mo, wala kang favor, hindi ka blessed. Hindi, kahit nandiyan ka sa pangit ang sitwasyon, kayang pagandahin ng Lord dyan. Are you with me? Nandiyan ba tayo? Yung parang darating yung time, lagi mo na lang hahanapin, yung masarap sa tenga. Sugar coat. Ayaw mo na. Pagka dinil na yung mali mo, yung kasalanan mo, ma-open ka, ayaw ka. Totoo yun. Kasi nasanay ka eh. Na gusto mo lang yung nakaka-inspire, nakaka-encourage, nakakahaplos ng damdamin. Ngayon, pag dinil na natin, kapatid, may mali sa'yo. Mapapahama ka dyan kapag dinuloy-duloy mo yan. Baka masisira pamilya mo dyan. Pakialam meron tong pastor na to. Totoo. Ba't marunong ka makailam sa buhay tong leader ko na to? Bukas makalaw, nasira pamilya. Bakit? Kasi gusto niya lang kasi yung kung paano pagpapalain, come on, hindi ba tayo? Dapat pag nakita mo, si Lord ba hindi ba nag-rebuke? Nag-rebuke si Lord Si Lord ba hindi nag-encourage? Nag-encourage din. Lahat yan, pinasadahan ng Panginoon. Amen po ba doon? Amen po ba doon? So kailangan mo i-detect, ito tama, ito mali. Tama nga. Tama. Oo. Ang problema ko, ang tanong dito, kung may pusod ba si Adan? Kasi hindi naman siya niluwal. May tanong sa akin, Pastor, may pusod ba si Adan?
Kasi po nilikha siya eh. Saan siya galing? Tanungin mo, pag nasagot ba natin, ano ba lagay mo? Ano ba mapapala? Wala mapapala. Teaching, dapat alam mo i-discern. Ito ba'y mapupunta lang sa pag-argument? O, hindi. Huwag na lang. Now, ang tanong, ito po, punta natin. So, ano yung una po nating question? Am I a contributor or consumer? Nandun ka na pa sa part na pinapagamit mo na ang iyong karanasan, ang iyong kakayanan, ang iyong oras para sa gawain ng paglilingkod sa Panginoon? O ikaw pa rin yung ginagawa ng ganon? No, ikaw pa rin yung pinaghahandugan ng oras, ng lakas, ikaw pa rin yung inaabot? Pangalawa, am I eating meat or drinking milk? Hanggang ngayon pa rin ba? Inaasa mo pa rin ba sa iba para makakain ka ng spiritual food mo? O ikaw na mismo marunong ka kumuha ng kutsara ng Word of God para pakainin mo sarili mo? Sa iyo mismo, ikaw mismo kinakausap ka na ng Panginoon. Pangatlo, can I discern truth from wrong? Ngayon ba, nagiging tama na ba yung tingin mo sa buhay? Sa mga bagay-bagay, na-assess mo ba? Kaya mo bang i-judge yung mali o yung tama? No? Yan ba, nakikita mo ba yung tama at mali? At ang tanong to, ano ang dahilan kung bakit nga ba mayroong spiritual infancy? Kasi nakita natin eh, Pastor, nandun yata ako Pastor, nandun yata. Kaya, nasa infancy pa yata ako, Pastor. Pero, tingnan natin, according sa Bible, bakit nga ba? Ito na. Nagkaroon ng ganun. Nagkaroon ng spiritual immaturity. Nagkaroon ng spiritual infancy. Saan to nakuha? Saan to nangyari? Ang sabi po, the reason for spiritual infancy, angat lang natin ng konti. Okay? Diyan pa rin po sa passage na yan. Sabi diyan, about this, okay, we have much to say and it's hard to explain since you have become dull of hearing. For though this time you ought to be teachers. Look at this, sabi niya, no? About this, we have so much to say. Marami pa sana akong gusto sabihin, kaya lang, di mo ako maiintindihan eh. Ang hirap ipaliwanag. Why? Bakit mahirap ipaliwanag sa'yo? Because you have become dull of hearing. Now, notice the word dull. Dull, ano yung sabihin? Interesting word to eh. Pag tingnan mo, dull of hearing, ano ba yung dull, pastor? No? Ang Greek word po ng dull dyan ay papiri. Papiri and papiri. Papiri po. Anong ibig sabihin ng papiri? Yung dull. Ang ibig sabihin po niyan, no push, no effort, no desire, slothful or lazy. Pag sinabing dull of hearing, wala ka kasing kagana-gana sa pakikinig. Hindi ka seryoso sa salita ng Diyos. Siguro, pag nagawa mo na yung duty mo sa church, kapag ka nakakamay ka na, nakapihit ka na, nakatugtog ka na, wala na sa'yo. Pagdating sa Word of God, pupunta na parang wala na. Dull of hearing. Hindi ka na interesado sa salita ng Diyos. Basta as long as na-fulfill mo yung religious duty mo, okay na yon. So, ibig sabihin yung dull of hearing, walang kagana-gana sa pakikinig. At kapag tinignan mo po yan sa komentaryo, yung dull of hearing is not an issue of the ear, but it is the issue of the heart. It is the issue of the heart. Hindi raw ito problema ng tenga na mahina sa pakikinig, kundi ito ay problema ng pusong matigas. Isang pusong ayaw nang tumanggap ng salita ng Diyos. Lahat kayo nakakapakinig ng salita ng Diyos ngayon. Pero hindi lahat tumatanggap ng salita ng Diyos sa kanyang puso. Napakinggan mo rito, lalabas lang dito. Amen? No? So, hindi raw ito problema ng tenga. Problema daw ito ng puso. Marahil ikaw pumupunta ka sa church kasi meron kang gaganapin, meron kang ministry. Pero pagdating ka sa salita ng Diyos, wala ka ng kagana-gana. Tama po ba doon? You have lost your zeal, you have lost your passion.
Ano nangyari sa'yo? Tatanungin kita, hindi ka naman ganyan dati. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka ganyan dati. Hindi, yung nakakilala ka sa Panginoon, interesado ka sa salita ng Diyos eh. Diba? Sino dito yung ano pa lang, Lunes pa lang gusto mo na kagad maglinggo? Kasi yung Word of God na parang iba yung na-at-peace ka, nare-refresh ka, nanonorish ka, nai-enlighten ka. Come on. Anyari. Sabihin sa katabi mo, anyari. Hindi ka ganyan dati. Hindi ka ganyan. Bakit? Bakit sinabi ko hindi ka ganyan dati? Sabi kasi dyan, about this we have so much to say and it's hard to explain since you have become. So ibig sabihin, you have become, hindi ka ganyan noon. Hindi ka ganyan before. Nandun yung passion sa iyo eh, yung love mo sa word eh. Kaya lang napunta ka na lang sa ganyang senaryo na wala ka ng interest. Wala ka ng appetite sa word of God. So since you have become dull, bigla ka na lang naging ganyan. Amen? Anong ibig sabihin? You become dull. Naging complacent ka. At sa pagiging complacent mo, kapatid, taken for granted mo na yung word ni Lord. Totoo. Kasi lamang ka ng life group, lamang ka ng church. Totoo po yan, hindi mo lang siguro na-observe. Pero pagdating sa salita ng Diyos, dahil sa familiarity, wala ka ng interest. Naging complacent ka na. Bakit? Kasi tingin mo, alam mo na, marami ka ng kabisadong mga verses. Diba? Yung tinuturo ni Pastor, alam ko na yan eh. Wala na. You become dull of hearing. Amen po ba doon? Yung heart mo hindi na naging receptive, hindi na naging responsive. Samantalang dati, you want to learn more of the Scripture. Ano nangyari sa'yo? Sino po dito yung na-born again kayo? Inaabot ka ng madaling araw, kakabasa ng Bible, iyak ka pa ng iyak. Ako, naranasan ko po yan eh. Yes. Yung ma-in love sa Word of God, napakasarap. Amen. So you become dull. Hindi pala ito nangyari biglaan. Hindi pala ito blowout na nangyari na, biglang tumigas ang puso. Hindi. Ano yan? Gradually yan. Gradually po yan. Nung una, yung na-born again ka, excited ka sa gawain ng Lord. Amen? At dahil excited ka, umuupo ka sa harap. Pero along the way, hindi ka na sa harap nakaupo. Sa second row ka na nakaupo. Amen? Tapos napunta ka na sa likod. Come on, mga guys. Alam mo sunod dyan? Pasulput-sulput ka na lang sa church sa susunod. Hihintay na lang namin yung mahal na araw para makita ka uli sa Kapasko. Pero hindi ka ganyan dati. Amen? Tapos wala ka na sa onsite, nasa online ka na lang. Ang dali mo lang ipagpalit parang ang dali na sa ipagpalit ng church. Yes. Ano pa? No? Tapos ngayon, hindi ka na naghahanap ng word, hindi ka nagutom sa salita ng Diyos, gutom ka na sa mga bagay sa sanlibutan. At dahil distracted ka na ng mga bagay sa mundo, pag kahit nasa church ka at nakaupo ka, sinubukan mo mag-church, tandaan mo, wala na, hindi na nagbi-minister ang word sa'yo. Bato na eh. Bato na eh. Tama? Mapapakinggan mo, pero wala na. Tumigas na yung puso. Ang naging problema ay hindi ang pakikinig, kundi ang pusong malayo na sa Panginoon. Diba? Paano tayo lalago kung hindi na tayo tumatanggap ng salita ng Diyos? No? Ang pinakamasakit pa at nakakalungkot dito kapag nai-stagnant pa tayo, hindi tayo nag-grow, minsan nabibigay pa yung sisi sa church eh. Bibigay pa yung sisi sa church, hindi nakakabilis yung preaching ni pastor, yung leader namin, ako malabnaw. Pero sa totoo lang, walang problema sa kanila. Ako naniniwala ko kahit mababaw yung mensahe, may mensahe pa rin si Lord doon.
Kasi Word of God pa rin yun eh. Amen. Kahit basahan mo nga lang ako ng John 3:16, may message pa rin si Lord eh. Tama? Ibibigay yung sisi sa ibang tao. Kaya ayoko na dyan sa church na, bakit di ako lumalago? Talaga? Baka naman talaga hindi church ang problema. Baka naman talaga hindi ang sermon. Baka naman talaga hindi ang leader mo. Baka sa kanila mo lang binibigay yung sisi. Pero ang totoo talaga, kaya hindi ka na nabibless, matigas na kasi ang puso mo. Hindi na nagmi-minister ang word. Alam niyo po ako po, to God be the glory by the grace of God. Hindi naman lahat na nandito nabibless sa word eh. Pero pag uwi ko po, God is my witness. God knows. Alam niyo po, talagang overwhelm ang mga messages sa akin. Pastor, puro mga pastor pa, tapos iba-ibang lugar, pastor, salamat po sa word, salamat po. Could you imagine, nasa malayong lugar na bibless? Ikaw na pinakamalapit, nandyan lang, uuwi ka, parang wala lang sa'yo. Yes. Tama. Kaya sabi ko, ba't hindi ko duty kung ikaw na-bless ka o hindi. Ang pinakadapat mong alamin, kung ang puso mo ba receptive at responsive ba. Kasi ang word pinagpaguran namin eh. Tama po ba doon? Hindi ako gumawa ng message para tapatamahan kita. Lagi kong sinasabi, napaka-espesyal mo naman. Magpupuyat ako dahil sa'yo. Come on, nandiyan ba tayo? Kasi lagi kong iniisip, kailangan ng tao ng Word of God. Di ko alam kasi baka mamaya dyan, magpapakamatay na, baka mamaya dyan, matatalikod na. Kailangan ng tao ng Word of God. Yun ang nasa isip ko. Amen po ba doon? Pero ang tanong, yung puso ba natin maayos pa po sa Panginoon? So ano nangyari? Hindi ka ganyan before. Now, the result of this dullness of hearing is spiritual infancy. Kaya nagkaroon ng spiritual infancy. Kasi nga, hindi na nalalagyan eh. Hindi na nakakapag-minister yung word eh. Na-stagnant na, na-stuck na. Ewan ko po kung naiintindihan niyo po ako, no? Pero of course, yamang pinag-usapan natin naging problema, naging issues sa heart natin, sa dullness of hearing, no? Kapatid, tingnan naman natin dito kung ano ba yung remedy. Kung tumigas na nga, kung na-stuck ka na nga, ano ang remedy? What's the cure? No? Paano tayo madi-deliver dito? Paano tayo makaka-move on? No? Paano tayo maglalago? Now, simple lang naman na sagot. Okay? Simplihan lang natin. If dullness is caused by laziness of the heart, kasi yung dullness, kasi dahil tamad ka na eh, no? Of the heart, then maturity must be achieved by diligence of the heart. Of course. Amen. Kaya ako hindi ako lumalago kasi yun na, hindi ko siniseryoso yung word eh. So ngayon, parang lumago ko, kailangan seryosohin ko. Ganun kasimple. Tama po ba doon? Kaya ako hindi lumalago kasi napapakinggan ko lang, hindi ko sinasa puso eh, sinasa tenga ko lang eh. Ngayon, para lumago ko, dapat isinasa tenga ko, isinasa puso ko. Ina-apply ko. Pinapractice ko. Amen po ba doon? No? Alam niyo po ba, kapag hindi mo napapractice ang Word of God, pumupurol. Kasi ang isang term sa dal ay pumurol. Yes. Ayun niya sa pag-aaral, alam niyo po ba, yung addict sa droga, saka yung addict sa pornography, parehas lang ng utak. Yung ng utak, yung composition ng utak. Yes. Yung addict sa droga at addict daw sa pornography, kahit sa sugal, isa lang daw ang composition ng utak niyan. Parehas lang daw. Yung cortex, meron tinatawag na cortex doon, yung setup ng kanilang utak, tuyot na. Tuyot na. At dahil tuyot na siya, hindi na siya nagpa-function. At dahil hindi na siya nagpa-function, nakikita mo yung taong addict sa droga, hindi na yan makahindi sa droga. Kaya yung addict sa pornography, pag may nagpop-up, hindi na makahindi yan. Wala na activity. Hindi na nagpa-function. Come on, yung forehead cortex niya po, nandito, yung composition ng kanyang utak, dahil hindi na pa-practice, hindi na nagpa-function. Wala na. Kapag dumating sa'yo, hulog ka na. Hindi ka na makahindi. Wala, hindi ka na makarefuse eh. Kasi nga tuyot na. Hindi na nagpa-function. Pag sinalahan ka ng droga, hihititin mo yan. Pag sinakita ka ng pornography, panonoorin mo yan. Yun na, hindi na nga nagpa-function, wala nang activity. Yes, ito po sa pag-aaral po yan. Come on, nandiyan ba tayo? So again, kung hindi tayo nag-grow, dahil hindi natin siniseryoso ang salita ng Diyos, di simple lang, para lumago tayo, kailangan, isa puso natin seryosohin natin. Amen? Mag-pay attention tayo sa Word of God. Tama po ba doon?
No? Ano po yung dapat natin gawin? Number one, mabilis na po ako, digest the Word of God. I-digest mo. Huwag mo lang pakinggan, i-digest mo. I-digest mo. Amen? No? So don't just read the Bible for the sake of reading. Pag-aralan mo, unawain mo, i-apply mo. Okay? Yung pag-aaral, hindi lang to sa mga pastor. Yes. Kasi hindi mo kami laging katabi para ipaliwanag sa yung tama at mali. Hindi, kailangan ikaw, alam mo yung desisyon mo kung tama o mali. Huwag ka lang basta magbasa. Pag nagbasa ka, unawain mo. Grabe Pag-aralan mo siya. Bakit ba sinabi ni Jesus yon? Sabi niya kay Peter, get behind me, Satan. Si Satanas ba si Pedro? Kasi nga si Peter, gusto niyang ipaawat yung crucifixion ni Jesus. Kapag naawat yung crucifixion ni Jesus, di wala tayong salvation. Ibig sabihin yung idea ni Peter sa demonyo. Kasi baka mamaya apply mo sa asawa mo, get behind me, Satan. Hindi ganun application nun. Ngayon, naunawaan mo. Kaya pala, na ano si Jesus kay Peter, bakit? Sabi ni Lord sa kanya, hindi sa Diyos siyang iniisip mo. Alam mo ba, kapag hindi ako namatay, hindi ka maliligtas. Ngayon, inanawa mo, inintindi mo. Grabe, Lord. Salamat sa kamatayan mo, Panginoon. Pinatawad mo ako sa kasalanan ko. Pinag-aralan, inunawa, in-apply. Nagkasala ka, Lord, salamat, ikaw yung namatay para sa akin. Free from guilt, from shame, kasi lahat nandun na sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon. Tatalikod na sana ako kasi hiyang-hiya na ako, Lord. Pero naisip ko na, Lord, pinatawad na ako. Tinanggap mo ko. Kung tinanggap mo ko, sino para mag-reject? Sinong tao mag-reject sa akin kung ang Diyos tumanggap sa akin? Magtutuloy lang ako, hindi na ako tatalikod. Tama. Apply mo, naunawaan mo. Hindi ka lang nakikinig. Pinag-aaralan, inuunawa, ina-apply. No? My God shall supply all my needs. Yun lang tayo selective. I can do all things. Hindi mo sinama through Christ who strengthens me. Selective yun. Tama? Pakala mo, kahit wala si Kristo, kaya mo. Nakalagay, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen po ba doon? Alam mo ba ibig sabihin doon? Pag pinag-aralan mo, inunawa mo. Kasi si Pablo, sa hirap at ginawa, sa lamig at sa init, nakalutang sa dagat, gutom, at meron nakakain. Sabi diyan, sa lahat ng ito, I can do all things through Christ who strengthens me. Ibig sabihin, pwede palang magpatuloy kahit may pinagdadaanan. Bakit ka ayaw kung pwede naman pala magpatuloy dahil sa biyaya ng Diyos? Sa kalakasan ng Diyos. Sabi ni Pablo, hindi yun naging hadlang para hindi ko matapos ang aking lakbayin. Naranasan ko magutom, naranasan ko magkaroon, lamigin, maging mait. Come on, nandyan yun, lahat yun sa previous verses. Kasi mga tao pag nahirapan, ayoko na, hindi mo na ako mag-church. Si Pablo nga, hindi yung napakasilimot, nasa kulungan na, nag-i-encourage pa ng mga taong nakalaya. Siya yung nakakulong, siya yung nag-i-encourage, siya yung nakalaya. Amen. I can do all things through Christ who strengthens me. Dahil kay Kristo. Hindi dahil sa malakas ako, hindi dahil sa magaling ako, kundi dahil sa enabling power ni Lord. Amen? And my God shall supply all my needs. Hindi ka naman nagsusupport. Alam mo ba context? O di basahin mo ulit yung Philippians 4:19. Yun ay premise at promise sa mga tao, sa mga lingkod at anak ng Diyos na kahit walang-wala na, bigay puso pa rin at talagang open ang kanilang puso para suportahan ang gawain ng Panginoon. Para yun sa mga sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Yes, mga kapartners po yun ni Paul sa kanyang pagmimisyon. At sabi ni Pablo, yung ibinibigay niyo sa akin, my God shall supply. Habang nagbibigay kayo rito, may kaban ng kayamanan ang Diyos sa langit na hindi mauubos para ibigay lahat ng pangangailangan niyo. Mahirap mag-claim ng isang passage na hindi mo alam at di mo naunawaan kung bakit yun binitawan. Well, kung ibinibigay mo ang lahat, walang-wala ka na, kapatid, talagang faithful tither ka, nag-o-offering ka, huwag kang matakot. Kasi yun ang nakalagay, yun ang promise The Lord will supply all your needs.
according to riches and glory in Christ Jesus. Habang nagbibigay ka kay Lord, si Lord nagbibigay din sa iyo. At ito, tandaan mo to, hindi mo kayang talunin si Lord sa bigayan. Hindi mo kayang talunin si Lord sa bigayan. Yes. Mabuti talaga ang Panginoon. Amen. Pangalawa, do the word. Dito po magtatapos, do the word of God. So apply the word of God. The more you do, the more you exercise, the more stronger you get, the bigger you get. Sabi po ni John Piper, the pathway to maturity and to solid biblical food is not the first becoming an intelligent person, but becoming an obedient person. Oo. Sa Bible, alam niyo po, sa salita ng Diyos, hindi ito patalinuhan. Kahit alam mo na, unawaan mo, kung wala namang application, wala rin yan. Yes. Kung walang application, wala din po. Bakit? Hindi ka mababago ng kaalaman lang. Tama? Pero mababago ka kapag ang salita ng Diyos, prinactice mo sa buhay mo. In-apply mo. Hindi mo kailangan yun nga ang kagandahan dito. Hindi mo kailangan maging cum laude ka pa, maging matalino ka, para hindi mo maunawaan ng Bible eh. Diba? Kung ano yung nakikita mo dyan, i-apply mo. Lord, ito yung sinabi mo eh. Ito yung sinabi mo. Ito yung pangako mo sa akin. No? Kapatid, kailan mo huling in-apply ang salita ng Diyos? Kailan? Hindi ko tinatanong kung ilang beses ka umaattend sa gawain ng Panginoon sa isang linggo. Kasi kahit na-attend mo yung life group mo, nasa discipleship ka, nasa leadership ka, nasa church ka, may online ka pa, may devotion ka pa. Hindi, ang tanong ko dyan, na-apply mo ba yung nababasa, napapakinggan at naririnig mo sa salita ng Diyos? Kasi baka yun ang kulang. Amen. Amen. To do the word of God. Kung nakita mo, kinausap ka ng Panginoon, sige Lord, pagkakatiwalaan kita. Pagkakatiwalaan kita. Sa area ng buhay ko na to, yes Lord, hindi ako papasok hanggat wala kang sinasabi. Hindi ako mauuna hanggat wala kang direction, wala kang instruction. Kung minomold mo sa akin yung patience ko, Lord, then do it. Kung binabaklas mo sa akin yung greed sa heart ko, then do it. Help me, Lord. Amen? Yung nakita mong salita ng Diyos, apply mo. Apply. Kasi diyan papasok ang transformation. Diyan papasok ang transformation sa applied na word of God. Amen. 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 No, maging obedient po tayo sa salita ng Diyos. Obedient. Kakampi mo ang obedience mo, kapatid. Yung pagsunod mo sa Panginoon, kung meron kang ma-masterin sa Christian walk mo, i-master mo yung pagsunod. Master mo yung pagsunod. Kasi master mo na yung pag-attend eh. Master mo na yung devotion mo, kompleto isang buwan eh. Baka ang pinakakailangan mo i-master yung pagsunod na. Amen? Yung pagsunod. Yes. And lastly, sabi you ought to be a teacher. Ibig sabihin, kailangan may accountability. Find someone to mentor you. Yes. Remedy po yan. Na meron tao na tutulong sa'yo lumago. Kung wala nagdi-disciple sa'yo, maghanap ka. Umanap ka ng taong tutulong sa'yo para lumago ka sa spiritual. Yung life coach kung tinatawag po natin. Amen? Siya yung magpupush sa'yo, magbibigay sa'yo ng compass, ng direction, tutulungan ka. Kailangan mo ng accountable partner, kapatid. No? At kapag ka nakahanap ka ng tao na kinilala mo na siya yung tutulong sa'yo, kapatid, be humble. Be teachable. Kasi lumapit ka, humingi ka ng tulong, tapos hindi ka pala teachable, hindi ka pala humble. Amen? Kapag nagpaturo ka, humanap ka ng mentor mo, listen to me, ang pinaka dapat makita sa'yo, yung teachable ka. Kasi hindi lahat nasasabihin niya,
ay ipapabor sa'yo, favorable sa'yo. Yes. May mga times, nia-address niya yung kahinaan mo, kaya kailangan maging humble at teachable tayo. Amen po ba doon? No, meron isang tao nagpagamot, kasi ang dami niya nararanasan, nararamdaman sa katawan niya, pumunta sa isang hospital. Pagpunta sa hospital, ay di-diagnose siya, sabi ng doktor, ay, nako, bawal sa inyo po matamis, bawal sa inyo yung matataba. Bawal sa inyo kung ganitong wag niyo po kayong kakain, mag-exercise po kayo. Ayaw niya yung gano'n. Alam mo ginawa? Nagpalit ng doktor. Hindi nagpalit ng lifestyle. Na ganyan po tayo eh. Sa halip na magpalit ka ng lifestyle, pinapalitan mo yung doktor. Tama naman yung doktor eh. Bawal talaga sa iyo eh. Mamamatay ka ng maaga. Dahil hindi mo gusto, pinalitan mo yung doktor. Ano dapat pinapalitan? Yung lifestyle. Kasi may mali. Amen? May mali. No, wag natin kalimutan. Every Sunday, maging excited tayo. Wag magpupuyat pag Sabado. Wag ipagpalit. Yung pananambahan mo sa Panginoon, ilaban mo yung pananambahan mo kay Lord. Habang tumatagal ka, dapat yung pagmamahal mo kay Lord, mas lalong nagniningas, mas lalong nag-aalala. Ikaw ba gusto mo bang salubungin ng Panginoon na latang-lata ka, lupaypay ka, nasa malayo ka, sira buhay mo? Di ba dapat habang tumatagal, mas lalo yung pagmamahal mo sa Panginoon, nag-aalab eh. Amen po ba doon? Amen. Amen. Pwede po ba tayo lahat ay tumayo? You know, we live in a body, and we have a soul, and we have spirit. No? Bakit kailangan natin mag-grow? Bakit? Kasi kapatid, this is the reality. Maraming pagsubok na darating sa buhay natin. Maraming pagsubok ang pagdadaanan natin na kailangan natin mapagtagumpayan at malagpasan. Tama po ba doon? Yes. Ang bata, hindi niya kayang idil ang problema. Kailangan mag-mature, kailangan mag-grow tayo, kapatid. Kasi may mga laban sa buhay. Tandaan mo, kahit gaano ka kagwapo, kahit gaano ka kaganda, kahit napakahusay mo sa pormahan, no? Sino po dito sumasang-ayon po sa akin na hindi pamantayan o hindi basihan, kapatid, ang nakikita mo sa labas para masabi na matibay ka sa loob? Yes. Yes. Tingnan mo yung katabi mo. Gapo, maganda, tama, ang galing pumorma, pero hindi basihan yan kung matibay yan. Amen po ba doon? May mga taong magaling sa panlabas. Kung titignan mo, kapatid, parang walang kulang sa kanya. Tama po ba doon? Good-looking, educated, businessman, mayaman. Ngunit, kapatid, hindi ito kasiguruduhan eh. Na kapag meron ka nito, matibay yung nasa loob mo. Baka yung taong inahangaan mo, matalino, mayaman, baka isang problema na lang, bibitaw na rin yan eh. Tama po ba doon? Isang problema na lang, aayaw na yan eh. Amen. Yung bang nakita mo, ang ganda-ganda, ang gwapo-gwapo, ang galing pumorma, pero sa loob pala, depressed pala yan, anxious pala yan, takot na takot pala yan, hindi alam yung gagawin, umiiyak na lang bigla. Come on, natatakot na hindi nalalaman. Bakit? Kasi masyado tayo nakapokus sa panlabas, sa pisikal. Nakakalimutan mo yung kaluluwa. Nakakalimutan mo yung soul mo. Masyado tayong focus sa physical, pero na-neglect na natin yung soul na inorish po natin na higit na mas mahalaga. Amen? No? Huwag mong hayaan manamlay ka sa spiritual, kapatid. It's time to grow up. It's time to grow up. It's time to get serious. Amen? Tagal na natin eh. Seryosohin mo na, paggamit mo naman yung buhay mo sa Lord. Yung mga bago, tulungan natin. Tulungan natin. Amen? Yung heart ni Lord, si Lord kahit, yun nga eh, minaximize niya yung buhay niya eh. Maikli lang yung naging buhay niya rito. Yun nga, tayo ganun din, maikli lang tayo. Huwag natin sayangin yung oras natin, yung kakayanan natin, na mamamatay tayo, pumunta sa cemetery, yung buhay na nandun, wala man lang naabot. Nakabaon doon, ang galing-galing, ang tali-talino, ang gaganda ng karanasan na ginawa ng Panginoon, nakabaon na lang.
Hindi napakinabangan ng sino man. Kung maririnig lang sana ng bago yung ginawa ng Diyos sa kanya. Amen po ba doon? Grabe kung may tinuruan lang yung taong yun para i-pour out yung buhay niya, sigurado napakatibay ng taong niya. Ang galing niya eh. Ang husay niya. Nakakapanginayang. Sa maikling buhay natin, kapatid, hindi yung kayamanang material eh. No? Sabi ng Bible, sana nagagamit na yung buhay mo eh. Nagtuturo ka na sa iba eh. Sana yung iba naman, hindi palaging ikaw. Contributor ka na eh. Hindi ka consumer. Kasi po, church, pinapatay po ngayon ng consumerism, carnality, immaturity. Yan po pumapatay sa mga simbahan. Yes. Dahil immature yung tao, ang palit nila, ang bilis nila magpalit ng church, ganun-ganun na lang yung walang ganun talaga. Amen po ba doon? Kaya ngayong umaga, tinatanong ka ng Lord eh, ano plano mo? Ano ba plano mo ba? Tagal mo na eh. Ano plano mo? Tagal na kita niligtas ha. Ano ba plano mo? May plano ka sa buhay, pero ano plano mo sa akin? Ano plano mo? Ano gagawin mo dyan sa buhay mo, sa kakayanan, sa oras, sa kayamanan? Ano man, tingin mo, biniles kita para maging high na high lang ang buhay mo? Alam mo, sa susunod, sabi ko nga, Lord, pwede ba na magkaroon kami ng rally sa simbahan na talagang itag namin yung we are blessed to bless, to be a blessing? Yes. Kung ano pwede nating ibigay sa ibang tao, kung kaya natin magbigay ng oras, kung kaya natin magbigay ng pagkain, kung kaya natin magbigay ng mga sapatos, damit, ibigay natin. Amen? We are blessed to be a blessing. Heart natin yun. Heart natin. Kaya ngayon, kapatid, tanong sa'yo ni Lord, isang bagay, bago ka umuwi, ano plano mo? Ano plano mo? Sino kaya mga buhay makikinabang sa'yo? Sino? Alam nyo, napakasarap. Napakasarap na makita mo dahil sa buhay mo, maraming taong napagpapala ng Panginoon. Sarap. Minsan nakakapagod, pero fulfilled eh. Yes. Alam mo, pagka nabasa ko nga yung mga comments sa akin, yung mga messages sa akin, sabi ko, Lord, grabe, ang dami palang mga tao nangangailangan ng salita mo. Amen? Sino po dito mula ngayon ipapagamit mo yung buhay mo sa Panginoon? It's about time to grow up. Come on. Lord, I pray na yung buhay na ibinigay mo po sa amin ay hindi masayang. Kundi maging kapakinabangan po ito sa marami. Marami ang matulungan, marami mapagpala. Tulad ng buhay mo, Panginoon, kung paano ka lumakad sa mundong ito. Sa dami ng iyong inabot, tinuruan, pinagaling, pinalaya. Dahil sa isang buhay, Lord, na nagbuhos sa 12 disipulo at ang 12 disipulo, Lord, nagpabago ng mundo. Nagtuloy-tuloy ang salita mo. Lord, dahil sa buhay mo na ibinuhos mo, Panginoon, huwag mong hayaan na ang gospel na na-receive po namin sa iyo ay huminto na lang sa amin. Lord, ito po yung buhay namin. And once again, we offer our lives to you. And we want to honor you, Lord. With our time, with our wealth. Lord, we love you, Jesus. Salamat, Panginoon. Kung meron mang dito, Lord, na tumigas na yung puso, naging dull of hearing, Lord, na wala na yung interes, Panginoon, once again, palambutin mo po ang puso ng taong ito. I-cultivate mo, Lord, yung heart niya. Natuyot, Lord. At buhusan mo, Panginoon, ng iyong presensya. Right now, in the
name of Jesus. Kapatid, kung pakiramdam mo, kung sa tingin mo ikaw yung tao na tumigas na yung puso, na parang nagsettle ka na lang sa kung saan naroon ka ngayon, na wala na yung affection mo, yung passion mo, yung drive mo, right now, God wants to minister to you. He wants to minister to your heart right now. And ask the Lord to give you a soft heart. Ask the Lord to give you a pure heart, a clean heart, a receptive and responsive heart. In the name of Jesus. Ask the Lord. Cry out to God. Cry out to the Lord. Lord, once again, break my heart. Break my heart, Lord. Basagin mo to, Panginoon. Ayoko nang ganito lang ako. Hindi ka patapos sa akin, Lord. Marami ka pang gustong gawin. Lord, use me. Use me for your glory. Powerfully and mightily, Lord, use my life for your kingdom, to release your kingdom. Lord, to be a blessing to others, Lord. Help me, God. Help me. Help me. Kapatid, yan yung mga bagay na talagang worth it iyakan sa Lord. Yung heart mo, na ilapit mo sa Panginoon sa umagang ito, nahipuin ng banal na Espiritu yung matigas mong puso at bigyan ka ng puso na masunurin. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe. Salamat po sa iyong salita. Salamat din po, Panginoon, sa mga tao na ginagamit po ninyo para po kami i-feed, i-nourish. Lord, salamat po sa iyo. Salamat po. Maging sa buhay po nila. Ikaw lamang, Panginoon, ang gusto namin parangalan. Ikaw lamang, Lord, ang iyong pangalan ang maitaas sa aming mga buhay. Panginoon, salamat, kinumfront mo kami ngayong umaga. Lord, salamat po sa word mo. Salamat po. Salamat po, niyayanig mo kami sa pagkatulog namin, Lord. For so long, Lord, naging ganito kami. Forgive us, Lord. Forgive us. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, loving Father. In Jesus' mighty name.